Hi guys! Topic natin, pagmamanas ng mga binti. So relate kayo? So ano ba ang dahilan? Bakit nagmamanas yung mga binti ninyo? Delikado ba ito? At ano ang solusyon, Dr. J? So by the way, we have more than 470,000 subscribers. And we are hoping to reach more than 500,000 this year. So, yung mga viewers po natin na hindi pa nakasubscribe, paki-click po yung button. And you can also see some videos sa TikTok. Hanapin po ninyo yung TikTok. So, going back sa ating topic, isa sa reason kung bakit nagpapa-check up yung mga patients natin is nagmamanas yung mga binti nila. So, titingnan natin yung, ini-examine natin yung kanilang mga binti. And nakikita nga natin may pitting edema. So pag pinrest natin yung binti na yan, may manas, di ba? Pag lulubog yung daliri ko yan, pinipress ng daliri ko yan, tapos lulubog yung daliri. So magkakaroon ng yung may curve doon, lalalim yung balat ng pitting edema. And then pag nirelease mo, unti-unti babalik. Yung iba pwedeng sa paal na level pa lang ng paa, doon ang manas. Yung iba naman umaabot na hanggang sakong. And then yung iba hanggang binti na, no? Umaakyat na. Yung iba nga sabi, Dok, pati hita ko parang manas na rin. So ano ba ang pagmamanas ng binti? Delikado ba ito? So ang sagot po dyan, hindi naman po ito delikado. Okay? Hindi po lahat ng pagmamanas ay delikado. Hindi po lahat ng pagmamanas ay galing sa puso. Ang kanilang mentality kasi kapag nagmanas, meron na akong sakit sa puso. Baka malaki na yung puso ko. Kaya magpapacheck up ako. No, hindi po lahat ng pagmamanas ay galing sa puso. Pangalawa, hindi po lahat ng pagmamanas ay galing sa sirang kidney. Okay? So, yung iba kasi nag-worry, Dok, baka sira na yung kidney ko, kaya nagmamanas ako. So, yun yung mga worries nila. So, hindi po lahat ganon. Yung mga common na nakikita natin pagmamanas ay dala po ng venous insufficiency. Okay? Particularly, chronic venous insufficiency. No? Anong ibig sabihin nun, Dok? Yung veins po ninyo sa mga binti ninyo, yun doon po nagkakaroon ng problema. Okay? Doon nagkakaroon ng issue. Ang binti po natin, may mga veins po yan. Yung ugat po na veins, ito po yung nagbabalik ng blood paakyat sa puso, pabalik sa puso. Okay? So, yung veins po, nagkikarry ng blood from doon sa paa ninyo, paakyat sa puso. So, isipin lang ninyo, kailangan nilang i-pump pabalik. Kaya yung veins natin, may mga valves sila. May mga valves yan na pinupush yung blood pabalik. Pinupush nila yan. Mga ganyan. Diba? Parang ano yan. Parang may pressure silang binibuild up. Pag may pressure sa baba, pupush nila yung blood pabalik. Kasi kailangan bumalik ng blood from paa natin, binti, paakyat po yan hanggang puso. Okay? Gagamitin naman ng heart natin yan para lagyan ng oxygen. No? So, pinupush nila yan. May valve yan. Ang nangyari po, pag may venous insufficiency, humihina yung valve. Yung veins ninyo, nai-stretch. And then yung valve po, pag pumalo sila, hindi na sila ganyan lang siya. Hindi na siya magkadikit. So, yung puwersa po niya para i-push yung blood, mahina na. So, ang nangyayari, naiipon po yung blood. Nagkakaroon ng blood pooling doon sa ating mga kaugatan sa binti, sa ating veins. And later on, sa katagalan, nagmamanas na po. Okay? Nagmamanas na po yung binti at pwede po itong mangati at magsugat. At nag-iiba ang kulay. Diba? Tingnan nyo yung binti ninyo. Tingnan ninyo kung yung hita ninyo at binti ay magparehas ng kulay. Sa mga patients na may venous insufficiency, yung kulay po ng hita at binti magkaiba. Mas dark po yung binti. Kasi po yung blood, pigment ng blood, na naipon doon, na nagpooling dyan sa baba, yung pigment po niya nagbibigay ng kulay doon sa ating balat. At ito ay, ang simptomas po nito ay pangangati. Diba? Nangangati yung balat, nagmamanas,
pwedeng magkaroon po ito ng, usually ang pinaka-complain nila is nangangalay. Tapos sa gabi, pinupulikat. Pag pinupulikat kayo sa gabi, most likely, meron kayong venous insufficiency. Nagsisimula pa lang. So, usually yan, mga stage 0, 1, and 2. Pag stage 3 po, pag namagana, stage 3 na yan. Pag nagsugat yan, stage 4. Okay? So, ito po yung venous insufficiency na pwedeng dahilan kung bakit nagmamanas yung mga binti ninyo. So, ang next question dyan is, ano yung pwedeng gawin? May solution ba yan, Dr. J? Usually, pag may venous insufficiency ka, nandyan na yan. Yung ganyan na yung behavior, yung itsura ng veins mo. So, ang way na lang natin dyan is para hindi grumabe. Yung stage 3 na yan sa pagmamanas, hindi na maging stage 4, 5, and 6. Hanggang stage 6 po yan, yung pagsusugat na pagkakaroon ng ulcer, pwede pong mangyari yan. Pag nakakita kayo ng mga binti na naglalakihan at parang kulay brown na may mga sugat, usually mga stage 6 na po yun. So para maiwasan natin yon, ang gagawin po ninyo, ang number 1 po is bawasan yung pressure sa mga binti ninyo. Bawasan yung pressure kasi pag mataas ang pressure doon, hindi maka-function yung valve, hindi niya ma-push back. So para mangyari yon, dapat number 1, wag pong mabigat ang timbang. Ang overweight po and obesity can really harm the valves. Mahirapan po yung valve na mag-push ng blood. So, bawas po ng timbang. Okay? Magbabawas ng timbang. Second is, kailangan nyo mag-walking. So, exercise by walking. Pag naglakad kayo, yung calf muscles ninyo, yung sa binti ninyo, yung muscle nyo doon, yung gastrocnemius nyo, magpapump yan, ipipress na yung veins niyo para mag-push ng blood. Okay? Walking po. Intermittent walking. Sa umaga, basta kayang lakarin, huwag nang sumakay. Okay? Kung may elevator, maghagdan kayo. Mas maaano yung veins ninyo. Okay? Pangatlo, yung prolonged standing po, yung mga trabaho na laging nakatayo o masyadong matagal na pagkakaupo. In between po, mag-activity naman kayo para hindi masyadong mag-pull yung dugo ninyo sa mga binti. And next, elevate ninyo at least mga 30 degrees above the heart yung inyong mga binti. So, hihiga kayo at i-elevate ninyo yung binti ninyo. Nang 30 minutes, gawin niyo ito 3 times a day. Okay? 30 minutes, 3 times a day. Isa sa bago magpananghalian, sa tanghali, isa sa hapon. Elevate niyo 30 minutes po. Okay? So, para bumaba po yung, para mag-flow yung pooling of blood sa mga binti ninyo. So, yun yung mga gagawin ninyo. And, meron din po tayong tinatawag na compression stockings. No? Sinasuggest natin sa mga patients natin na magbili sila ng compression stockings, mga graduated compression stockings. May mga pressure po yan. Mas mataas yung pressure niya dun sa ankle, no? Sa sakong ninyo, and then paakyat. So, makakatulong po ito. Susuot po ito sa daytime. Yung iba po kasi sa gabi sinusuot, which is mali. Sinusuot po siya sa araw. Kasi sa araw po, doon nakababa yung binti ninyo. Pag gabi kasi, nakahiga na kayo, so, hindi na po magmamanas ang binti ninyo pag nakahiga kayo. So, it's better to wear yung compression stockings ninyo in the daytime. Kung saan kayo nakaupo, nakatayo, naglalakad. So, yun po yung gagawin ninyo. And, lastly, may mga medications po na pwedeng i-take. No? Effective dyan yung Diosmin plus Hesperidine. So, maganda rin po siya. No? Binibigay natin sa ating mga patients na nakikita natin parang stage 4, 5, and 6 na. Binibigay na natin to. And, ang laki po ng improvement. No? Nawawala yung manas, gumaganda yung kulay ng binti, nahahabol pa natin. At naiwasan natin yung mga pangangati, pagsugat, at yung talagang batak na batak yung balat nila. No? So, yun po. So, pag kayo ay may manas, hindi po ito galing sa puso agad, hindi ito galing sa kidney, baka venous insufficiency. And may solution po tayo. So, I hope everything is clear, malinaw ang lahat. Kung may tanong medical, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J?